Diwata o engkanta. Ako si Shane, 21 taong gulang, laking Manila at kasulukuyang nagtatrabaho sa isang malaking kumpanya dito sa Metro Manila. 1 PM hanggang 9 PM ang aking shift sa trabaho. Isang gabi, inaya akong mag-road trip sa Antipolo ng matalik kong kaibigan na si Bel, na siya ring katrabaho ko. May sasakyan si Bel kaya hindi na kami nahirapan pang pumunta sa kung saan man namin mapagtripan. Sanay na rin kaming magbanding pagkatapos ng shift. Madalas kaming pumupunta sa paborito naming coffee shop pero hindi ko alam kung anong naisip niya at dadayo kami ngayon sa Antipolo. After dinner sa isang restaurant, bandang 10:30 PM nang binaybay namin ang daan papunta sa kapehan na gusto niyang puntahan. Medyo malayo nga ata. Masaya kaming nagchichismisan tungkol sa workmates namin na medyo maitim ang budhi. Ngunit nang tumagal, napagod na rin kami at nagsimula siyang magpatugtog para hindi kami antukin. Matapos ang lagpas 1 oras na biyahe, nasa isang madilim at liblib na lugar na kami. Wala ng street light at tanging mga maliliit na ilaw sa daan na lamang ang nagsisilbing gabay sa mga sasakyan. Halos 12:00 na nang sumalubong sa amin ang mas lumalamig na hangin. Ikinatayo ng mga balahibo ko. Itinaas ko na yung bintana ng sasakyan. Lamigin kasi ako. Ang tugtog na lamang sa radyo ng sasakyan ni Bel ang maririnig namin. Ngunit sa pandinig ko, mas nakakabingi ang katahimikan sa paligid. Ano ba yan, Mi? Ang hina naman ng radyo mo. Ang pangit pa ng tugtog. Wait, palitan ko. Desidido akong pinalitan ng kanta ng rock song at nakijump kami pareho. Sinasabayan pa ng pagindak ng ulo namin at pati bewang ko gumagalaw kahit nakaupo ako. Nagulantang ako nang may biglang kumalabog sa salamin ng bintana ng sasakyan sa side ko. Napatingin ako kay Bel, ngunit tuloy pa rin siya sa pag-jam sa musika. Ako lang siguro ang nakarinig. Hindi ko sure kung kahoy ba yun, ngunit nang tingnan ko ang dinadaanan namin, mataas naman na kahoy ang nakatanim sa gilid. Lumingon ako para tingnan ang dinaanan namin. Matataas din iyon. Kaya parang imposibleng branch lang iyon. Siguro ay basura yun sa tabi-tabi na inilipad ng hangin. Biglang naging choppy ang radyo. Tumingin ako kay Bel at nangunat ang noo niya. Saglit na napatuon ang atensyon ni Bel sa radyo. At nang bumalik kami ng tingin sa daan, bigla kaming napasigaw. Tumambad sa amin ang isang babaeng nakabistida, mahaba ang buhok at hindi maaliwalas ang ibang parte ng mukha. Ngunit kitang-kita namin ang mga mata nitong nakatitig sa amin. Biglang nagpreno si Bel. Pumikit ako agad after kong makita yung babae. Napakapit ako ng mahigpit sa seatbelt ko. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakapikit. Ngunit nang pinakaramdaman ko ang paligid, nakita ko pa rin siya sa hindi kalayuan. Wala itong paa, nakalutang. Tinapik ko si Bel at nagmamakaawang bumalik na kami at wag na tumuloy. Dahil nakabantay pa rin yung babae sa daan, nakatingin pa rin ito sa amin. Hindi na nagpumilit pa si Bel at nag-U-turn na dala ng takot. Kinabukasan, nabalitaan na lamang namin sa kasamahan namin sa trabaho na nakatira sa Antipolo na may naaksidente raw sa daan na 2 babae, bandang 12 midnight kagabi. Nagkatinginan kami ni Bel nang marinig iyon. Ngunit doon ko na-realize na kung hindi kami bumalik, maaaring kami ang naaksidente sa lugar na iyon. Hindi kaya kami ang nakatakda sa aksidenteng iyon, ngunit dahil sa babaeng multo sa daan ay nakaiwas kami. Ano nga ba ang nakita namin? Isang diwata o isang engkanto?